And hello po sa inyo lahat sa mga nanonood and sa mga nakasubscribe sa TikTok and YouTube account ko. And by the way, another thank you po sa mga nanonood at continuously nanonood ng aking content from the last upload ko regarding dun sa overcrowding ng mga partition dito sa Middle East. And di ko expect na aabot tayo ng 150,000 views in a span of weeks. At ang video na to ay part 2 ng ating overcrowding ng mga partition dito sa Dubai na in-upload ko nung last June 6. So storytelling muna tayo mga kabayan. Nag-start yung aming inspection sa aming apartment nung last 17 ng May. At sabi ko nga dun sa first video na in-upload ko nung June 6, nagkaroon nga kami ng surprise visit sa municipality kung saan nag-inspection sila sa mga overcrowded apartment and yung mga may safety risk regarding sa apartment. Moving forward, nasa trabaho ako nun at may na-receive kaming message sa aming landlady na ang sabi ay nag-release ng memorandum ang building management. At ito yung mga ilang sumusunod na comments or remarks ng municipality sa apartment. Yung una, construction of internal partitions, temporary dividers within the apartments. Yung pangalawa, unauthorized change in the use of the building facilities contrary to the approved plans. At yung huli, enclosing balconies using temporary materials. And dagdag pa dito sa memorandum na nirelease ng municipality, meron lang kaming 2 weeks para mag-prepare para sa darating na demolition ng aming partitions. Kung hindi babaklasin ng mga partition, ang sabi ng municipality, necessary actions will be taken in accordance with the applicable building regulations and legislations including the imposition of fines and disconnection of services to the building and interest of public welfare. Dahil lumabas yung memorandum noong May 30 at kaming mga tenants ay na-inform noong June 11 before sa araw ng demolition. Dahil late notice ang binigay sa amin ng aming landlord, meron lang kaming 3 to 4 days para mag-prepare, mag-hakot, maghanap ng lilipatan. Typically kasi dito sa Middle East, whether naninirahan ka man as a bed spacer, partition, or sa room, meron laging 1 month notice period para sa both tenant and landlord. Dahil nga sa aming situation, nagkaroon lang kami ng 3 to 4 days notice period, talagang napakahirap nga maghanap ng lilipatan. Dagdag pa dito, yung tindi ng init ng panahon at kasabay nito ang tindi din ng humidity. And sabi nga sa balita, patuloy pa rin magka-crackdown or magtatanggal ng mga partitions sa mga overcrowded areas, typically dito sa Dubai, kung saan makikita yung napakaraming partition, ultimo parang libingan na rin kung tawagin, or mga nicho kung tawagin ng ibang Pilipino. Moving forward, so at the same day ng baklasan ng partition sa aming apartment, same day din kami nakahanap ng aming lilipatan. Typically kasi dito sa Middle East, ang diskarte ng mga ibang Pilipino at expat dito sa Middle East, pag araw ng lipatan ng apartment o partition o bed space man yan, either binibitbit ng mga Pilipino yan from one apartment building to another dun sa kanilang lilipatan or gumagamit sila ng trolley para lang makatipid. So dahil nga sa experience namin, dahil same day ang baklasan and same day din ang aming paglilipat, inuna ko yung mga importanteng bagay na hakutin at nilagay ko lahat ito sa isang trolley. Nagsubok din ako mag-inquire sa mga kaibigan natin na nakatambay dyan sa mga kalsada kung saan tutulungan kanila mag-move ng mga gamit mo from one place to another. At yung pricing nila ay hindi naman din ganun kamahalan. Pero dahil nga hindi ako kumuha ng isang mover, professional man yan or hindi, paniguradong andun yung mishandling. Nung that time, nag-inquire ako from dun sa dati kong tinitirahan papunta dito sa bago naming tinitirahan na ngayon ay room na ngayon. Yung singil sa akin ng around 25 to 40 dirhams per trip. Meron pang isang mover dito na gagamit din na sasakyan. Tapos meron silang cage na umaabot siya ng 80 to 100 dirhams. Kaya nung sinabi ng landlord namin na hindi marerefund yung remaining 15 days ng aming binayaran, hindi talaga ako nagdalawang isip na hindi na kumuha ng non-professional or professional mover ng mga gamit namin. Dahil ng mga nakaraang buwan at taon, nagkasunod-sunod ang mga sunog sa iba't ibang parte ng Dubai. Andiyan ang Barsha, ang Marina, Al Riga, marami pang iba. Dahil nga sa balita at sa nangyaring ito, biglang nag-spike up ang mga demand sa pagkuha ng rooms. Umaabot ng 3,000 to 4,500 dirhams, hindi pa kasama minsan ang dewa. Ang gusto naman talaga ng Dubai is ma-secure yung safety ng mga bawat taong naninirahan sa isang apartment building and ma-maintain yung integrity ng building at ang buong Dubai.
Yun nga lang, ang downside nito, hindi naman lahat ng mga expat na naninirahan dito sa Dubai ay kaya mag-afford ng kanilang room. Paniguradong isa to sa isang malaking factor na kinoconsider ngayon ng mga kumpanya na magkaroon at kumuha ng isang accommodation para sa kanilang mga staff. At panigurado, tataas din ang demand sa tirahan kung saan ang mga expat paniguradong magdidiman sila ng tamang presyo para makapag-afford ng isang room instead of partition. Kaya ikaw kabayan, ano mas pipiliin mo? Manirahan sa isang partition o lumipat sa isang room?